Ano nga ba ang kapalaran ng isang tao? Naisip mo na ba sa iyong buhay kung bakit ka nilikha ng Diyos? Ano ba ang layunin ng Diyos kung bakit binigyan ka niya ng buhay dito sa lupa? Mahalaga ba ang tao sa paningin ng Diyos? Na sa lahat ng kanyang mga nilikha sa langit at sa lupa, mas iniintindi ba ng Diyos ang tao kaysa sa ibang mga nilikha? Mahalaga po na mapag-usapan po natin ang kapalaran ng sangkatauhan. Dahil makikita po natin sa mga talatang pupuntahan po natin ngayon na ang kapalaran ng tao matapos na siya ay likhain ng Diyos ay lubos na napakaganda sa paningin ng Diyos. Makikita po natin sa aklat ng Genesis na ang Diyos ay lumikha ng langit at ng lupa. Gayon din, sa loob nito, naglalang rin po siya ng mga may buhay, ang hayop, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga isda sa mga dagat, ang iba't ibang uri ng may buhay sa ibabaw ng lupa na lumalakad, gumagapang, at may ilap o di kaya'y matatapang. May mga bungang kahoy din, punong kahoy, na ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At sa kapangyarihan ng kanyang salita, ito po ay naisakatuparan. At sa kahuli-huli ang paglikha ng Diyos ay ang tao. Lahat ng mga nilikha niya bago nalikha ang tao ay sadyang inihanda ng Diyos upang magamit at mapakinabangan ng tao. At katunayan, mga kapatid, kung titingnan po natin sa aklat ng Genesis sa Kabanata 1, talata 26 hanggang 29, makikita po natin dito na ang Diyos ay nilikha ang tao ayon sa kanyang wangis. Genesis Kabanata 1, talata 26 hanggang 29. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo." Sa mga talatang nabanggit po sa aklat ng Genesis, sa unang kabanata, talata 26 hanggang 29, makikita po natin dito na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, upang pamahalaan o mamahala, manguna sa mga iba't ibang mga nilikha ng Diyos na nauna sa pagkakalikha ng tao. Ang tao ang mamamahala at ang nakatalagang magkakaloob ng mga pangalan sa kanila. Ito po ay makikita po natin sa Genesis Kabanata 2, talatang 20. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya.
Kaya dito po sa mga talatang ito, makikita po natin na ang Diyos, nilikha niya ang tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga nilikha, sa himpapawid, sa lupa at sa dagat.